Magandang araw po sa inyong lahat, lalo sa ating mga kawal, police, coast guard, jail officers, firefighters, at lahat ng uniformadong tagapaglingkod at sa inyong mga pamilya. Ako po si Father Dion, isang paring katoliko ng Military Ordinariate of the Philippines at isang kapilyan na hukbong katihan ng Pilipinas. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Wednesday, January 14, 2026, sa unang linggo ng karaniwang panahon. At ang ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito ay nagpapaalala sa atin na makinig sa gitna ng pagod at abala. Na ito ay para sa mga taong laging abala, pagod at maraming iniisip. Mga taong gustong gawin ang tama, ngunit minsan ay nalulunod sa ingay ng responsibilidad. Kaya napakalapit nito para sa buhay ng mga uniformadong tagapaglingkod at ng kanilang mga pamilya. Sa ating unang pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel, chapter 3, verses 1 to 9 and 19 to 20, sabi ng unang pagbasa, bihirang marinig noon ang salita ng Panginoon. Ngunit hindi ibig sabihin nito na tumahimik ang Diyos, kundi ibig sabihin, tumigil ang mga tao sa pakikinig. Naririnig ni Samuel ang pagtawag sa kanyang pangalan. Ngunit hindi niya agad nakilala na Diyos pala ang tumatawag. Akala niya si Eli. Paulit-ulit siyang bumabangon, pagod at nalilito. Parang tayo rin. Maraming beses na tinatawag tayo ng Diyos sa pagkabagabag ng kalooban, sa pagod na hindi maipaliwanag, sa tanong na paulit-ulit sa isip, sa pakiramdam na may kulang. Ngunit madalas, iniisip nating stress lang ito. Normal lang ito sa trabaho. Kailangan ko lang tiisin. Hanggang sa itinuro ni Eli kay Samuel kung ano ang sasabihin. Magsalita ka, Panginoon, sapagkat nakikinig ang iyong lingkod. At doon nagsimula ang malinaw na direksyon ng buhay ni Samuel. Mga kapatid, nagsasalita ang Diyos. Ngunit kadalasan, mahina ang tinig niya. Kaya kailangan ang katahimikan ng puso para siya marinig. Sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Marcos, chapter 1, verses 29 to 39, makikita natin si Jesus na nagpapagaling ng biyanan ni Simon, buong araw na naglilingkod, dinumog ng maraming may sakit at may problema. Pagod na pagod siya. Ngunit ano ang ginawa niya kinaumagahan? Maaga pa, bago magising ang lahat. Siya ay nagpunta sa isang tahimik na lugar at nanalangin. Napakahalagang aral nito para sa mga uniformadong tagapaglingkod, sa sundalong galing sa duty, sa pulis na kulang sa tulog, sa Coast Guard na laging alerto, sa bomberong laging handang tumakbo, sa jail officer na araw-araw nasa tensyon. Hindi kumuha ng lakas si Jesus sa paggawa ng mas marami. Kumuha siya ng lakas sa panalangin. Nang sabihin ng mga alagad, hinahanap ka ng lahat. Parang sinasabi rin sa atin ngayon, may naghihintay sa iyo. May obligasyon ka. May kailangan kang tapusin. Ngunit hindi nagpadala si Jesus sa pressure. Una siyang nakinig sa Ama, saka siya kumilos. Kaya ang ating mga pagbasa ngayong araw ay nagpapaalala sa atin ng tatlong bagay. Una, hindi huminto ang Diyos sa pagsasalita. Ikalawa, kung puro ingay ang buhay, radyo, utos, problema, takot, maaaring hindi natin siya marinig. Ikatlo, ang panalangin ay hindi waste of time o luho. Ito ang proteksyon ng isip at puso. Maraming napapagod, hindi dahil mahina sila, kundi dahil wala ng oras para makinig sa Diyos. Mga kapatid, sa gitna ng duty, responsibilidad at sakripisyo, inaanyayahan tayo ng Diyos
na tumigil kahit sandali at sabihin, magsalita ka, Panginoon, nakikinig ako. Kapag natutunan nating makinig sa Diyos, mas malinaw ang desisyon, mas kalmado ang isip, at mas matatag ang puso. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, sa gitna ng ingay ng aming tungkulin, turuan mo kaming tumahimik at makinig sa iyo. Palakasin mo ang mga sundalo, pulis, Coast Guard, bombero, jail officer, at lahat ng nakauniforme. Ingatan mo ang kanilang isip at puso. Basbasan mo ang kanilang mga pamilya ng kapayapaan, pag-asa at lakas. Tulungan mo kaming laging makinig sa iyong tinig bago kami kumilos upang sa lahat ng aming ginagawa, ikaw ang aming gabay. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo kami. Amen.